Napagkamalan na bomber si tiyang ni Annalyn o isa siya sa suspect kasi nakita siya sa CCTV na kausap niya ang bomber. At napuno naman ang ospital ng Apex ng pasyente dahil sa pagsabog ng ospital sa kabila. May isa pang pasyente o ang bomber na pala ang last na napapasok sa ospital ng Apex. Ayaw nang papasukin ng bagong CEO at tita ni Annalyn. Ngunit ipinagtanggol ito ni Annalyn na kailangan nila ang mag-save ng buhay. Kaya binalaan siya nito na pag may anong nangyari sa pasyente ay siya ang mananagot at sabay sabing, sige, papasukin mo na ang pasyente. At sinabihan siya nito na nakapangalawa ka na, pag nakatatlo ka na sa akin, paalisin na kita sa ospital na to. Kaya sabi na lang ni Annalyn, opo, ako po ma'am ang mananagot. Pagkatapos ginamot ang bomber, ay lalabas na ito at aksidente nitong narinig ang sabi ng bagong CEO na nurse, ibigay mo ang isang room sa kanyang at kay pangangailangan ng aking kaibigang pasyente kasi kailangan niyang makapahinga ngayon kasi aatin pa siya ng party bukas. Kaya nagkagulo dun, biglang sumabat yung bomber na mga mukhang pera kayo. Mas uunahin nyo pa yung may pera kaya sa yung mahihirap. Sabay hingi kampi sa mga mahihirap kaya nagkagulo ang ospital. Kaya galit na galit ang bagong CEO kay Annalyn. At sinigaw-sigawan pa nito ang CEO. Unfair ito sa kanila at pumunta naman si Annalyn para sawayin o pakalmahin ang pasyente niya. Kaya napagalitan naman si Annalyn ng CEO dahil sa pasyente niya nga ito, sabing bida-bida si Annalyn. Sa bahay naman ni Annalyn ay may pumunta ng mga pulis para interviewin si Chang niya dahil sa pagsabog nga sa ospital na kung meron talaga siyang kinalaman o isa nga siya sa suspect. At dahil sa pangyaring ito, sa pagkarinig ng bomber o iulit siyang nagalit dahil mas inuuna pa ng mga doktor ang may pera. Naalala niya noong pumasok siya sa ospital na kanyang pinasabog na nangihingi siya ng tulong dahil yung asawa niya ay manganganak. Ngunit inabutan na ng gabi, hindi ito inasikaso ng mga doktor at nurse at ito nga'y namatay na at ang kanyang anak. Kaya sinuot niya naman ang kanyang damit pang bomber at saka kinuha niyang bomba. Lumabas siya doon sa labas at nilagay yung bomba sa gilid ng ospital nila. Agad naman itong natandaan ni Annalyn ang damit na yun dahil nag-flash nga ito sa TV. Nataranta siya at kunwaring busy at wala pang pipirmahang waiver ang pasyente para hindi ito makalabas. Kaya ang ginawa niya ay kinausap niya ang kanyang mga kaibigang nurse at agad na tinimbre sa mga ito. At dali-dali siyang tumakbo doon kay tita niya para pagsabihin ito na andun nga ang bomber. Ngunit hindi malang nakinig ang kanyang tita. Sa halip, pinagtawanan siya at nagalit sa kanya dahil napapangatlo niya na itong mali na ginawa sa kanyang tita. At pinagtawanan din siya ni Annalyn at ang kasama nito. Sa inis ng kanyang tita, ay tumawag ito sa kanyang lolo ni Annalyn o daddy ng kanyang tita. At sinabi niyang si Annalyn ay bida-bida na iinis na ako sa babaeng to. Ngunit pinagtanggol naman ng daddy niya si Annalyn at ang sabi nito, mabait si Annalyn. Alam ko, balang araw magkakasundo rin kayo. Pares kayo ni Annalyn at alam kong marami kang matutunan kay Annalyn. Sabay baba nito sa telepono. At nung galing naman siya doon sa labas, ay, nung binaba ng daddy niya ang telepono, ay nag-flash ang TV at nakita niya ang damit ng bomber. Kaya agdadala siyang pumunta doon sa pwesto ni Annalyn o room ni Annalyn para tingnan nga kung totoo ang sinasabing bomber ni Annalyn. At ito'y nakatalikod din sa kanya. Kaya naniwala siya at nagkagulo. Tumawag siya ng pulis. Tsaka sabi ng banda naman, si Annalyn habang balisa sa pag-iisip kung ano ang gagawin, ay papaalis na pala yung bomber. Dahil ito, binigyan ng waiver ng kasama niyang doktor na di alam ang pangyayari. Kaya agad itong hinabol ni Annalyn at sabay-sabi, Kuya, bakit ginawa mo yun? Maraming pasyente ang namatay. Marami ang nasugatan. At sabay sabi sa kanya ng bomber, tama lang yan.
para mabigyan kayo ng leksyon sa mga katulad nyong mga doktor na mga mukhang pera na mas priority ang may pera. Ito naman ni Annalyn ay nag-interview sa kabila o tumawag sa pulis kung ano na ang nangyari sa kabilang ospital. Sinabi nitong may isa pang bombang pasasabog, hindi mo nakita, sabi ng mga pulis. Kaya ang ginawa naman ng nila alam niya kung nagkagulo sila at ang sabi na Annalyn sa kanyang tita, ano kaya ang gagawin natin tita, ipupull out na lang natin dito yung mga pasyente. At sabi naman ng tita niya, bakit ka nababalisa, hayaan mo dito, at yun nga nagkagulo sila. Kaya abangan natin bukas ang abot kamay na pangarap. Thank you guys!